Okay, so Rockets down 3-1 versus Warriors. Diretsahan. Pinakarason dito ang pagkawala ng laro ni Phil-Am star Jalen Green. Ano nga bang problema niya ngayong series? Tara mga idol, I will explain the numbers. Pero bago yan, help the video by liking this video. Sa buong season mga idol, si Jalen Green ang leading scorer ng Houston. One of the main factors bakit number 2 seed sila. Pero ngayong playoffs, 15.5 points average lang ang meron sa kanya. Sa one game na nanalo sila, 38 points ang ginawa niya, habang sa tatlong talo, 8 points per game lang. Meaning, kapag less than double digits ang scoring ni Jalen, natatalo ang Rockets sa GSW. So ano nga bang problema? Straight to the point na sagot, shot selection. Sanhi ng magandang defense ng Warriors na na-scout talaga ng maayos ha. Maganda na confident si Jalen tumira sa playoffs. Pero 45.8% or almost kalahati ng attempts niya contested. Meaning nasasabayan ng depensa kaya mintis. Yung 3 points niya mga idol against very tight defense, meaning 0 to 2 feet away ang defender is 1 of 4 or 25%. Against tight defense naman, meaning 2 to 4 feet away ang defense, 0 out of 5. Di yan matatawag na slump dahil bad decision making ang tawag dyan. Di sapat ang confidence, dapat may spacing din. And take note mga idol, sa mga open catch and shoot 3 points ni Jalen Green, 20% lang ang field goal. Di siya effective bilang kick-out shooter. Paano ito masosolusyonan? Simple lang. Sa mga open shots niya, 50% ang field goal niya. Meaning, kailangan niya talagang makahanap ng espasyo. Si coach na ang bahalang mag-design ng plays para dyan. At heto pa, kapag pull-up threes tinitira niya, 41.2% ang shooting. Mas mataas sa 20% niya sa catch and shoot. Ibig sabihin mga idol, mas better siya na siya ang nag-create ng sariling tira with space. Pero this playoff numbers don't tell the whole dilemma of a Jalen Green. Basing from the last 4 seasons, inconsistent talaga siya. Unpredictable shooter, ika nga. Pero if there's one thing consistent, yan ay the more space he gets, the better he plays. Ngayon, moving forward, nakadepende na kay Coach Ime Udoka kung paano niya bibigyan ng plays si Jalen na magkaroon ng space enough para di maging contested ang mga tira. Statistics ang patunay dyan. At para naman kay Jalen, he needs to slow it down. Huwag madaliin, pag-isipan ng mabuti ang mga tira. Kailangan ng Rockets si Jalen na mag-step up. At kung napapanood nyo ito, natalo sila, ibig sabihin lang niya, hindi ito nasolusyonan. Kung panalo, good job, nasagutan din. Pero bilang Pinoy ha, I'm hoping na si Jalen will become a big time player sa playoffs hanggang pwede pa. Kaya kayong mga idol, tingin nyo, mag-aabanda na ba ang Warriors o may tsansa pa ang Rockets na makahabol? Join the conversation, mag-comment mo lamang sa ibaba.